Pearl's point of view. Hindi ko alam kung bakit hanggang ngayon parang hindi pa rin nagsisink in sa akin ng lahat. Kahit ilang oras nang lumipas matapos kaming ikasal ni Adamus. Habang tahimik akong nakaupo sa loob ng itim na luxury car at pinagmamasdan ng mga ilaw ng syudad sa labas ng bintana. Paulit-ulit pa rin bumabalik sa isip ko ang simpleng civil wedding na nangyari kanina sa loob ng private law office sa Makati. Walang bulaklak, walang bisita, walang litrato, at lalong walang bakas ng romantic na kasal na madalas kong nakikita noon sa social media. Nandun lang kami ni Adamus kasamang abogado niya, habang maingat na pumipirma sa mga dokumentong magtatali sa amin bilang mag-asawa. Ako si Pearl Villanueva, 26 anyos at bagong kasal sa lalaking halos hindi ko pa lubos na kilala. Si Adamus Del Fiero, 32 anyos, CEO ng isang pinakamalaking logistics at construction company sa bansa. Lalaking halos linggo-linggong laman ng business articles dahil sa sunod-sunod nitong proyekto at bilyong kontrata. At ngayon, asawa ko na siya. Ayusin mo naman yung itsura mo, para ka namang nalugi sa akin. Napatitig ako sa kanya. Pati ba naman itsura ko pinakikialaman mo pa? Bakit ba ang init ng ulo mo? Ano bang pakialam mo? Hindi na siya nagsalita. Sa halip, napailing na lang siya. Noong nabubuhay pa si Daddy, hindi ko maintindihan kung bakit sobrang bait sa amin ng pamilya Del Fiero. Bata pa lang ako noon pero tanda ko pa kung papaanong madalas pumunta sa bahay namin ang ama ni Adamus, lalo na kapag may okasyon. Kahit hindi naman kami ganun kayaman, pakiramdam ko noon sobrang importante ng daddy ko sa kanila. Hindi ko rin makalimutan ang mga gabing naririnig kong magkausap sila mamit daddy tungkol sa pamilyang Del Fiero. Bago maging isa sa pinakamakapangyarihang kumpanya sa bansang Del Fiero Holdings, muntik na pala yung malugi noon dahil sa malaking kaso at utang. Halos lahat daw ng investors nila umatras at kahit mga kaibigan nila, iniwan na sila. At sa panahon na halos wala nang gustong tumulong sa kanila, ang daddy ko lang ang nanatili. Dating accountant at legal consultant si daddy ng kumpanya nila noon. Siyang tumulong para maisalba ang negosyo ng pamilya Del Fiero. Nagbenta pa raw siya noon ng ilan naming lupa para may maipambayad sa mga empleyado at utang ng kumpanya nila. Dahil doon, unti-unting nakabangon ang pamilya Del Fiero hanggang sa tuluyan silang yumaman. Hindi raw yun nakalimutan ng daddy ni Adamus at bago ito namatay dahil sa sakit, may pinangako raw si Adamus ama niya na hinding-hindi niya pababayaan ang pamilya namin. Hindi ko na alam ang buong detalye noon dahil hindi naman yun madalas ikwento sa akin nila mami. Pero isang gabi, narinig ko silang nag-uusap habang nasa kusina ako. At sa usapan nila, dapat raw kaming ikasal ni Adamus. Hindi ko alam kung ano bang dapat kong maramdaman ng mga oras na yon. Dahil habang ibang babae pinapangarap na pakasalan dahil mahal sila, ako pala, pakakasalan lang dahil sa utang na loob. Yung napag-usapan natin, tandaan mo yun. Sabi niya pa sa akin. Alam ko, may sinabi ba akong hindi ko tatandaan? Gagawin ko naman ang mga pinag-usapan natin, di ba? Okay, fine. Sige, gagawin mo na nga pero ayusin mo naman ang pananalita mo. Masyado kang mainit dyan . Ano naman sa'yo? Anong gusto mo maging masaya ako sa araw na ito? Natawa siyang napatingin sa akin. Baka nakakalimutan mong hindi lang naman ikaw ang hindi masaya sa ating dalawa. Napabuntong hininga kong pinaglalaruan ng wedding ring sa daliri ko. Simple lang yon, walang engranding design at walang diamond na kagaya ng suot ng mga sosyalitang babae sa magazine. Pero sapat na yon para ipaalala sa akin na legal na akong nakatali kay Adamus. Nakaupo sa kabilang side ng sasakyan si Adamus habang may binabasa sa tablet niya. Kagaya kanina sa law office, seryoso lang ang mukha nito't parang walang kahit na anong emosyon. Parang ordinaryong araw lang para sa kanya ang kasal namin. At this point, baka mabutas mo na yung singsing kakatingin. Napatingin agad ako sa kanya nang marinig ko ang malamig niyang boses. Hindi niya man lang inaalis ang tingin sa tablet habang nagsasalita. Butas naman talagang singsing. Doon lang siya bahagyang napatingin sa akin bago muling bumalik sa binabasa niya. Nagsisisi ka ba?
Napakurap ako sa derechahan niyang tanong. Hindi ko alam ang isasagot. Dahil ang totoo, hindi ko rin naman alam. Ang alam ko lang ginawa ko ito para sa pamilya ko. At siguro, ganun din siya. Hindi naman, sagot ko habang nakasandal sa upuan. Nag-a-adjust lang. Tumango ito bago muling bumalik ang katahimikan sa loob ng sasakyan. Simula pa lang noong una ko siyang nakita, ay ganun na talaga siya. Seryoso at parang laging pagod sa mundo. Hindi siya kagaya ng ibang mayayamang lalaki na mahilig magpasikat. Sa katunayan minsan nga'y parang nakakatakot siyang lapitan. Dahil sobrang hirap hulaan ang iniisip niya. Nung una ko ang nalaman na gusto kong ipakasal ng mga magulang ko kay Adamus, akala ko biro lang yon. Malayo ang estado ng pamilya namin sa pamilya niya. Oo, may kaya kami pero hindi kami bilang sa mundong ginagalawan ngayon ng mga Del Fierro. Sir, nandito na po tayo, sabi ng driver. Napatingin ako sa labas. Agad nanlaki ang mga mata ko nang makitang napakalaking mansyon na nasa harapan namin. Kahit nakita ko na yun noon sa pictures, iba pa rin pala kapag personal. Pakiramdam ko, para akong nasa exclusive hotel sa sobrang lakit elegante ng bahay. Bumaba si Adamo sa sasakyan bago lumingon sa akin. Bumaba ka na. Pagpasok namin sa loob, ay agad akong sinalubong ng napakalawak na living area. Matataas na chandelier at sobrang linis na marble floors na halos makita ko ng sarili kong refleksyon. Good evening, sir. Bati agad ng ilang kasambahay. Tumango siya bago diretsahang naglakad paakyat ng hagdan. Sumunod ka sa akin. Boss na boss ka naman pala. Basta't sumunod ka na lang sa akin. Sumunod na lang ako habang palihim na tumitingin sa paligid. Hindi ko maipaliwanag pero pakiramdam ko, sobrang liit ko sa loob ng bahay na yon. Pagdating namin sa second floor, ay huminto siya sa harap ng malaking double doors. Bago yun binuksan. Dito ka na muna. Pagpasok ko sa loob, ay halos hindi agad ako nakapagsalita. Napakalaki ng kwarto. May sariling sala, malaking telebisyon, at floor-to-ceiling windows na tanaw ang buong city lights. Grabe! Ang laki naman ng kwartong to. Hindi ko napigilang sambit. Ano? Parang mas malaki pa ito kaysa sa kondo ng kaibigan ko. Pwede mong gamitin ang lahat ng nandito. Napatingin ako sa kanya. At ikaw, saan ka pala? Katabi lang nitong room ko. Bahagya akong natigilan. Magkahiwalay kami ng kwarto. Nagkaroon ng ginhawa sa dibdib ko. Hindi naman sa ayaw ko siyang makasama pero masyado pa kaming hindi magkakilala para magsama agad sa iisang kama. About the marriage, bigla niyang sabi habang nakatingin sa akin. Walang ibang makakaalam. Alam ko, hindi mo na kailangang ulitin pa. May malaking government project na kasalukuyang hinahabol ang kumpanya nila at nakasalalay doon ang partnership nila sa isa sa biggest investors sa bansa. At iyon ay walang iba kung hindi ang pamilya Villarreal. At ang anak nitong si Clarice Villarreal, ang babaeng inaakalang fiancé ni Adamus sa mata ng publiko. Kailangan nating itago to hanggang matapos ang project. Dagdag niya. Gaano katagal? A year? Maybe more? Okay, sige. Basta wag namang umabot sa parang nakakainsulto naman sa akin ang gagawin mo. Saglit niya akong tiningnan bago tumango. 1 taon akong magiging lihim na asawa ng lalaking ito. Habang sa harap ng buong mundo ay ibang babae ang kapartner niya. At hindi ko alam kung bakit pero parang may kakaibang bigat akong nararamdaman. Kahit hindi pa man nagsisimula ang lahat. May problema ba? Tanong niya nang mapansing na tahimik ako. Mabilis akong umiling. Wala. Talaga lang ha? Baka may reklamo ka. Wala nga sabi, paulit-ulit ka. Hindi ka marunong magsinungaling. Napatawa ko ng bahagya. At ikaw, marunong ka? Sa bagay, sanay ka naman sa mga kasinungalingan. Doon ko udang nakita ang bahagyang pag-angat ng labi niya. Sa business world, kailangan. Makalipas ang ilang minuto ay iniwan niya na rin akong mag-isa sa kwarto. At nang tuluyang magsarang pinto, ay saka lang ako napaupo sa gilid ng kama, habang tahimik na nakatingin sa wedding ring sa daliri ko.
may asawa na talaga ako. Pero hindi ko alam kung paano magsisimula bilang asawa ng lalaking halos hindi ko pa naman kilala. At higit sa lahat, hindi ko alam kung paano mabubuhay sa mundong puro lihim at pagpapanggap. Pearl's point of view. 3 buwan. 3 buwan na mula nang ikasal kami ni Adamus pero hanggang ngayon, pakiramdam ko hindi pa rin normal ang lahat. Tuwing nagigising ako sa loob ng napakalaking condo unit sa BGC, minsan kailangan ko pang paalalahanan ng sarili ko na legal na asawa ko ng lalaking halos araw-araw kong napapanood sa business news. At sa loob ng 3 buwan na yun, doon ko unti-unting nare-realize kung gaano kalayo ang mundo ko sa mundong ginagalawan ni Adamus. Lahat ng nasa condo na yun ay mamahalin. Mula sa furnitures hanggang sa kitchen appliances na hindi ko man lang alam gamitin noong una. Pati pantry ko laging puno kahit hindi naman ako lumalabas para mag-grocery. May sariling driver, may black card, at halos lahat ng kailangan ko ay isang tawag ko lang sa assistant niya. Nung una nga natatawa pa ako dahil pakiramdam ko, sugar baby ako kahit technically asawa niya naman talaga ako. Pero syempre, hindi ganun kasimple yon. Dahil kapalit ng lahat ng luho at katahimikan ng buhay ko ngayon, ang pananahimik ko. Walang pwedeng makaalam tungkol sa kasal namin. Kahit mismong mga kaibigan ko wala akong pinagsabihan. At higit sa lahat, kailangan kong tanggapin na sa mata ng publiko, ibang babae ang kasama ni Adamus. Ano na naman yung mukha mo? Napalingon ako mula sa hawak kong tablet nang marinig ang boses ni Adamus mula sa kabilang side ng sala. Kadarating lang niya galing trabaho habang inaayos ang cufflinks ng polo niya. Wala. Tinititigan mo na naman ang pictures namin ni Clarice. Hindi ko naman kasalanang nasa lahat kayo ng business page. Sagot ko habang nakasimangot pa rin sa tablet. Nasa isang charity event kasi sila sa picture. Nakasuot si Clarice ng fitted red dress habang nakahawak sa braso ni Adamus. At parehong nakangiti sa kamera na parang sila yung pinaka-perfect na couple sa buong bansa. At ang mas nakakairita pa ron, bagay sila. Parehong sosyal. Parehong mukhang galing sa mamahaling magazine. Habang ako nakatambay lang sa kondo at naka-oversized shirt habang kumakain ng chips. Anong gusto mong gawin ko? Tanong niya habang tinatanggal ang relo niya. I-announce ko sa media na may asawa ko? Wala akong sinabing ganon. Pero ganyan ka makasimangot. Inirapan ko siya bago ibinagsak ang tablet sa sofa. Wagas ka namang kasing ngumiti dyan kasama yung Clarice mo. Nagsiselos ka ba? Napataas agad ang kilay ko. Ha? Excuse me? Tinatanong lang naman kita. O anong pagsaselosan ko? Mabilis kong sagot habang nakahalukip-kip. Hindi ko naman gustong maging parte ng fake relationship nyo. Fake relationship? Ulit niya. Oo, sagot ko agad. Kita namang plastikan lang kayong dalawa. Hindi na siya nagsalita pat sa halip ay dumiretso na lang sa minibar ng kondo para kumuha ng tubig. Habang ako naman, muling napasandal sa sofa habang pilit inaalis sa isip ko ang nararamdaman ko. Dahil kung tutuusin, wala naman talaga akong karapatang magselos. Kasunduan lang naman to mula umpisa. At alam ko naman kung bakit kailangan gawin ni Adamus ang lahat ng yon. Malaki kasi ang nakasalalay sa relasyon nila ni Clarice. Isang 3 billion government project. Isa sa pinakamalaking proyekto ng kumpanya nila na kasalukuyang pinag-aagawa ng malalaking corporation sa bansa. At dahil ang ama ni Clarice ang pangunahing investor sa project na yon, kailangang panatilihan ni Adamus ang imahe nilang dalawa bilang perfect couple. Business. Lahat tungkol sa business. Pwede ba? Manahimik ka na lang at hayaan ako sa ginagawa ko. Alam kong ginagawa ko. Okay, fine. Pero paano naman ako? Hanggang dito lang ako sa kondo na ito? Ganito lang ako? Bakit? Ayaw mo ba? Masarap nga ang buhay mo dahil nandito ka lang. Kaya huwag ka na magreklamo. Talaga ba? Mas gusto ko pang magtrabaho kaysa nandito lang ako. At bakit ka pa magtatrabaho kung may pera naman ako? Ayaw mo lang kasing tumanggap ng pera mula sa akin. Sa'yo na yung pera mo. Pakiramdam ko tuloy na sa kulungan ako dahil kinasal tayo. Kahit halos gabi-gabi ko siyang nakikitang nasa television kasama si Clarice, wala akong pwedeng sabihin. Pero minsan nakakapagod ding magpanggap na okay lang ang lahat. Lalo na kapag mag-isa akong nanonood ng interviews nila. Adamus, are wedding bells coming soon?
Nakangiting tanong ng isang host sa interview na pinapanood ko isang gabi. Napairap agad ako habang kumakain ng ramen sa sofa. Tingnan natin kung paano ka sasagot dyan. Napatingin ako sa screen habang nakaupo si Adamus katabi si Clarice. Nakasuot siya ng itim na suit habang si Clarice naman halos nakadikit na sa kanya. At kagaya ng lagi niyang ginagawa, kalmado lang siya. "We'll see." Sagot niya habang bahagyang ngumiti sa kamera. Halos mabulunan ako sa ramen. We'll see ka dyan. Bulong ko habang masamang nakatingin sa telebisyon. Sakto namang bumukas ang pinto ng kondo at pumasok si Adamus. Nakatingin siya agad sa telebisyon bago muling tumingin sa akin. "Ano na namang problema mo?" "Anong we'll see?" Derechahan kong tanong. Bahagya siyang napakunot noo. "Ano?" "Yung sagot mo sa interview." "Business answer lang yon." "Business answer, mukha mo?" Bigla siyang natawa ng mahina dahilan para lalo akong mairita. "At natatawa ka pa talaga ah." "Hindi ko alam na nanonood ka pala ng interviews ko." "Hindi ko rin alam na artista ka na pala." Napailing ito bago lumapit sa sofa at basta na lang umupo sa tabi ko. At agad kong naamoy yung pabango niya na sobrang linis at mahal amuyin. "Ano bang gusto mong gawin ko? Ang taray mo naman yata." Tanong niya habang nakasandal sa sofa. Napalingon agad ako sa kanya. "Mataray agad? Hindi ba? Nakakainis ka kasi. Nagagawa mo ang gusto mo habang ako nandito lang ako." Bahagya siyang napangiti habang nakatingin sa telebisyon. "Gusto mo rin naman ng ganito, di ba? Tahimik ang buhay mo." "Oo, ayokong maging laman ng chismis online, pero minsan nakakaboring pala." Yun naman pala eh. Gusto mo naman pala, kaya dito ka lang." "Pero hindi ibig sabihin nun okay lang sa akin na mukha kayong ikakasal." Doon siya bahagyang natahimik at hindi ko alam kung bakit pero parang may nagbago sa ekspresyon niya habang nakatingin sa akin. "Pearl? Ano? May tiwala ka ba sa akin?" Napakunot noo ko sa tanong niya. Bigla naman yata yung tanong mo. "Simple lang naman ang tanong ko. Sasagutin mo lang ng oo o hindi. Aayusin kong kasal natin ito pagkatapos ng project na ito. Kapag naging successful. Basta magtiwala ka lang sa akin." Napabuntong hininga ko bago umiwas ng tingin. "Hindi ko alam. Bahala ka sa buhay mo. Basta wag lang kayong masyadong sweet. Ang sakit nyo kasi sa mata." Sabi ko sabay talikod. Lumipas ang 6 na buwan na halos hindi ko namalayang unti-unti na palang nagbabago ang lahat sa amin ni Adamus. Nung una kahit papano may oras pa siyang umuwi sa kondo. Minsan sabay pa kaming kumakain o kaya naman nag-aasaran lang sa sala habang nanonood ng kung ano-anong palabas sa telebisyon. Pero habang tumatagal, mas lalo siyang nawawala. At kasabay nun ay ang unti-unting pagkawala ng kung anong meron sa aming dalawa. Halos hindi na siya umuuwi. At kapag umuuwi naman siya, madaling araw na at sobrang pagod na parang wala ng energy para magsalita pa. Madalas nga diretso na siya sa guest room para matulog. At pagising ko kinabukasan wala na naman siya. Unti-unti kong naramdaman na parang hindi na kondo ang tinitirhan ko. Kung hindi waiting area. Naghihintay sa lalaking hindi ko alam kung may oras pa bang alalahanin ako. "Ano na naman yung mukha mo?" Napalingon ako kay Bianca, isa sa pinakamalapit kong kaibigan. Pinilit akong hinila palabas ng kondo para raw hindi ako mabulok kakahintay kay Adamus. "Normal na mukha ko ito." Sagot ko habang umiinom ng iced coffee. "Hindi sabi niya habang nakatingin sa akin. "Mukha kang gustong manakal ng tao." Napairap ako habang nakatingin sa labas ng cafe. Busy lang siya. "Busy?" Ulit niya habang nakataas ang kilay. "Pearl, halos 1 buwan nang hindi umuuwi ang asawa mo." Natahimik ako. Kasi kahit masakit pakinggan, totoo naman yun. At saka kahit ako yata magseselos kapag araw-araw kong nakikita sa balita yung asawa ko kasama ibang babae. Napabuntong hininga ko habang pinikit ang mga mata ko. Dahil sa totoo lang, pagod na rin akong magkunwari na okay lang ang lahat. Araw-araw na lang kasing laman ng business pages sila Adamus at Clarice. Minsan nasa charity gala, minsan nasa business lunch at minsan naman ay nasa private yacht ng pamilya Villarreal. Habang nakangiti sa kamera na parang sila talaga ang pinakamagandang couple sa bansa. At habang tumatagal, mas lalo akong nawawalan ng lugar sa buhay ni Adamus.
Hindi naman ako naghahangad ng sobrang romantic na pagsasama. Hindi ko rin naman inaasahang mamahalin niya agad ako. Pero kahit papano, umaasa akong magiging maayos kaming mag-asawa. Na baka habang tumatagal ay matututunan namin kilalanin ng isa't isa. Na baka dumating sa punto na pipiliin niyang sa akin umuwi kesa sa kahit na anong business dinner kasama si Clarice. Pero mukhang mali pala ako. Dahil habang tumatagal, mas lalo kong nararamdaman na hindi ako asawa. Isa lang akong lihim na obligasyon. Isang pangakong tinutupad niya dahil sa utang na loob sa daddy ko. At saka bakit hindi mo siya kinakausap? Tanong ni Bianca. Natawa ko ng mapait. Kailan? Kapag madaling araw siyang umuwi o kapag tulog na ako? Pearl? Hindi ko nga alam kung may paki pa ba siya sa akin eh. Kasi sabi niya aayusin niya ang pagsasama namin kapag naging okay ng lahat. Kaso hindi ko alam kung gaano katagal eh. Unang beses kong naramdaman yung kirot na matagal ko nang pilit iniiwasan. Dahil mukhang nahuhulog na pala talaga ako kay Adamos. At masakit yung ma-realize kapag alam mong baka ikaw lang nakakaramdam noon. Makalipas pang ilang buwan, ay tuluyan ang naging mas tahimik ang buhay ko sa kondo. Minsan 2 linggo kaming hindi nagkikita ni Adamos kahit legal niya akong asawa. Pero tuloy-tuloy pa rin ang pagpasok ng pera sa account ko. Tuloy-tuloy pa rin ang pagdating ng flowers at gifts mula sa assistant niya kapag may okasyon. At mas lalong nakakainis yun. Kasi pakiramdam ko binabayaran niya lang pagkawala niya sa pamamagitan ng pera. Isang gabi nga, 2:00 na ng madaling araw nang bigla siyang umuwi. Nakaupo ako sa sala habang nanonood ng random movie nang marinig ko ang pagbukas ng pinto. Pagpasok niya agad kong naamoy ang mamahaling pabango ni Clarice sa suot niyang coat. At hindi ko alam kung bakit pero bigla akong nainis. Ay wow! Sabi ko habang nakahalukip-kip. Naalala mo pa palang may asawa ka pala? Napatingin siya agad sa akin habang halatang pagod na pagod ang mukha niya. Hindi ka pa natutulog? Concerned ka? Napapabuntong hininga siya habang tinatanggal ang necktie niya. Pearl, pagod ako. At ako rin. Pagod na ako sa ganito. Pearl. At least ikaw, masaya ka kasama si Clarice, diba? Hindi na siya sumagot pa at mas masakit yung katahimikan niya kaysa yung sumagot pa siya. Lumipas pang mga buwan. Dumating ang araw na tuluyan akong sinampal ng katotohanan. Eksaktong 1 taon matapos kaming ikasal, nasa kondo ako habang umiinom ng wine at nanonood ng palabas nang biglang lumabas sa entertainment news ang isang live event. The much-awaited engagement celebration of Adamos Del Fierro and Clarice Villarreal. Parang agad ng lamig ang buong katawan ko. Humigpit ang hawak ko sa wine glass habang nakatitig sa TV. Nasa isang napakalaking ballroom sila Adamos at Clarice. Punong-puno ng politicians, celebrities, at business tycoons ang venue habang sunod-sunod ang flash ng cameras sa kanilang dalawa. At mukhang engagement party nga talaga yon. Sir Adamos! Sir Adamos! Is wedding happening soon? Sigaw ng reporters. At pagkatapos nun, ngumiti si Adamos. Yung ngiting matagal ko nang hindi nakikita mula sa kanya. Then he looked at Clarice. My future wife. Sabi niya habang hinahawakan ang bewang ng babae. Pakiramdam ko, may kung anong malakas na sumabog sa dibdib ko. Parang nawalan ako ng hangin sa katawan. At ilang segundo akong hindi makagalaw habang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isip ko yung 2 salitang sinabi niya. Future wife. Samantalang ako? Ano? Ano ako? Pakiramdam ko'y unti-unting nadudurog ang dibdib ko. Walang tawag at walang paliwanag man lang kung anong napapanood ko ngayon. Ni hindi man lang niya sinabi sa akin na magkakaroon na pala ng engagement party. At ang mas masakit doon, parang hindi man lang siya nahirapang tawaging future wife ang ibang babae. Habang ako legal niyang asawa. Nakatago lang sa kondo na parang kabit. Doon tuluyang gumuho ang mundo ko. At sa unang pagkakataon simula ng pakasalan ko si Adamos, napaiyak ako ng sobra. Pagkalipas ng 1 linggo matapos ang engagement party nila Adamos at Clarice, tuluyan na akong napagod. Pakiramdam ko kasi habang tumatagal lalo lang akong nawawalan ng lugar sa buhay ng sarili kong asawa. At habang tumatagal, mas lalo kong nararamdaman na hindi naman talaga ako parte ng buhay niya. Dali-dali ako nag-impake ng ilang gamit sa kondo
habang nakaupo sa kama at nakatingin sa marriage certificate namin. Tinitigan ko yun ng matagal bago ko marahang inilagay sa envelope. Kasunod nun ay ang ilang photocopies ng internal documents ng kumpanya nila na minsan kong nakita sa office room niya sa kondo. Hindi ko naman intensyon noon na pakialaman ang mga papeles niya. Pero habang tumatagal, napapansin kong may mga kakaibang records at pera na tila nawawala sa ilang projects nila. Hindi ko alam kung bakit pero instinct ko nilang siguro ang nagsasabing kailangan kong itago ang mga iyon. Pagkatapos nun ay tuluyan akong umalis sa kondo. Hindi ako nagpaalam kay Adamus. Hindi rin ako nag-iwan ng message. Ayoko na rin namang marinig ang paliwanag niya kung meron man. Dahil sa totoo lang, pagod na akong masaktan. Wala akong planong puntahan siya ng gabing yon. Kaya kung saan-saan lang ako nagpunta gamit ang sasakyan ko hanggang sa hindi ko namalayang napadpad ako sa isang social na bar sa BGC. Maingay ang music sa loob at punong-puno ng mga taong halatang mayayaman at sanay sa ganong klase ng lugar. Umupo ako sa may counter at umorder ng whiskey kahit hindi naman talaga ako sanay uminom. "Another one, miss?" Tanong ng bartender. Tumango lang ako habang nakatingin sa baso ko. Hindi ko na alam kung ilang beses akong uminom nang may biglang umupo sa katabi kong stool. "You look angry." Napalingon ako sa lalaki at agad ko yung pinagmasdan mula ulo hanggang paa. Matangkad to, gwapo, at halatang mayaman. Base pa lang sa relo at aura nito. Pero higit sa lahat, kalmado lang ang mukha nito habang nakatingin sa akin na parang interesado kung bakit ako mukhang galit sa mundo. "Ano naman ngayon sa'yo?" Sagot ko habang umiinom ulit. Bahagya siyang natawa. "Wala naman. Napansin ko lang na kanina ka pa nakasimangot sa iniinom mo. Malay mo kung gusto kong suntukin yung baso." "Parang hindi basong gusto mong suntukin eh." Napairap ako. "Psychologist ka ba?" "Businessman." "Ah, okay. Go!" Natawa siyang ulit bago inabot ang kamay niya sa akin. "Lucian Valle." Tiningnan ko muna ang kamay niya bago ko yung tinanggap. "Pearl." "Nice to meet you, Pearl." Uminom ako ulit habang siya naman ay umorder ng sarili niyang drink. Hindi naman siya mukhang manyakis o yung tipo ng lalaking bastang nangungulit. Kaya hinayaan ko lang siyang manatili ron. "Broken hearted?" Tanong niya maya-maya. "Curious ka masyado, no?" "Bored lang kaya't nagtatanong ako. Pero kung ayaw mong sagutin, ayos lang naman." "Ah, okay. O sige, sabi mo eh. Pero ayos ka lang ba talaga?" Napabuntong hininga ko habang nakatingin sa counter. "Complicated lang." Usually kapag ganyan ang sagot, may involved na mayamang lalaki. Napalingon agad ako sa kanya. "Manghuhula ka nga yata talaga." Ngumiti lang siya bago uminom. Habang tumatagal ang gabi, unti-unti na rin kaming nagkakwentuhan. Hindi ko man sinabi ang buong detalye tungkol kay Adamus, pero hindi ko rin namalayang marami na pala akong naikwento tungkol sa buhay ko. At nakakagulat dahil maayos siyang kausap. Hindi siya mayabang, kahit halatang mayaman. Hindi rin siya kagaya ng ibang lalaki na pilit ipinapamukha kung gaano sila kaimportante. "Anong work mo?" Tanong ko sa kanya. "May mga business ako sa Singapore at may sariling kumpanya." "May kumpanya talaga? Bakit? Mukha ba akong tambay? Sa itsura kong ito? Mukha akong tambay sa'yo?" Napatawa ako ng mahina. "Hindi naman, mukha ka lang sobrang mamahalin." "Tanggap ko na yung description na yan, pero hindi ko matatanggap. Nang tingin mo sa akin isang tambay." Ngumuso ako sabay irap. "Feeling gwapo." "Hindi feeling kapag totoo. Bakit? Pangit ba ako?" Napailing ako habang natatawa. "Ewan ko sa'yo, medyo mahangin ka rin pala eh." "Hindi ako mahangin. Totoo naman kasi nagwapo ako. At bawal magsinungaling. Ikaw naman, ang ganda mo nga eh. Sinasabi ko to kasi totoo." Natawa ulit ako sabay iling. Hindi ko rin namalayang medyo nahihilo na pala ako sa dami ng nainom ko. "Okay ka pa?" Tanong niya nang mapansing napapahawak na ako sa sentido ko. "Oo naman." "Yun totoo. Halatang hindi ka na okay eh. Huwag ka nang uminom pa ng alak." "Ayos lang ako. Huwag mo na akong intindihin." "Pwede ba yun? Ilang oras na tayo nag-uusap tapos hindi kita iintindihin?" Natawa ako't napasandal sa counter. Hindi ko alam kung anong oras kami umalis sa bar. Pero ang natatandaan ko,
ay inalalayan niya akong palabas. Halos hindi na ako makalakad ng maayos. Pagkasakay namin ng sasakyan niya, hindi ko na rin namalayang nakatulog ako. Magandang araw mga viewers! Ang kwentong ito ay hatid ng Love Series TV. Salamat sa pakikinig! Nagising na lang ako kinabukasan dahil sa sobrang lambot ng kama. Dahan-dahan akong napadilat habang nakatingin sa puting kisame sa taas ko. Ilang segundo akong tulala bago biglang nanlaki ang mga mata ko. Nang mapansing, hindi pamilyar ang kwartong kinaroroonan ko. Napaupo agad ako habang mabilis na tinitingnan ang paligid. Napakalaki ng kwarto at halatang sobrang mahal ng mga gamit. May malaking glass windows at tanaw mula roon ng city skyline. Good morning! Napalingon agad ako sa may pinto at nakita ko si Lucian na papasok habang may hawak na mug ng kape. At hindi kita ginalaw kaya huwag kang mataranta. Huwag kang OA masyado. Napairap agad ako habang hinahawi ang buhok kong magulo. Hindi ako natataranta. Nagulat lang ako kung bakit nasa ibang kwarto ako. Mukhang atakihin ka na eh. Ba't mo ba kasi ako dinala rito? Ano ba to? Kasi lasing ka kagabi at ayokong iwan ka naman sa bar. Baka kung ano pang mangyari sa'yo at baka mapahama ka pa. Andito ko sa penthouse ko. Huwag ka mag-alala. Safe ka rito. Tiningnan ko siya habang inaayos ang sarili ko. At saka, dagdag niya habang umiinom ng kape. Masyado kang maganda para mapabayaan sa daan. Bumangon ka na riyan. Mag-almusal ka na. Sabi niya sabay talikod. Pagkababa ko sa dining area ng penthouse, ay agad kong naamoy ang mabangong pagkain na nakahain sa mesa. Napatingin pa ako sa paligid dahil akala ko may chef na darating o kung sino mang staff. Pero si Lucian lang nakita kong nakaupo habang umiinom ng kape at may hawak na tablet. Pinagmasdan ko ang mesa. May bacon, itlog, toasted bread at kung ano-ano pang pagkain na mukhang pang hotel breakfast. Teka, ikaw ang nagluto nito? Masama ba kung marunong ako magluto? Parang kakaiba kasi ang tono ng pagkakatanong mo eh. Tanong niya habang nakataas ang isang kilay. Baliw, hindi naman sa ganun. Pero huwag kang sinungaling dyan. Mukha ka naman kasing hindi marunong magprito ng itlog. Natawa siya ng mahina bago sumandal sa upuan. Aray naman. Di sinong nagluto? May chef na pumupunta rito tuwing umaga. Siya ang nagluluto ng pagkain ko. Okay. Buti naman nagsabi ka ng totoo. Disappointed ka ba? Napairap ako habang kumukuha ng juice. Hindi, kasi halata naman sa itsura mong hindi ka marunong magluto. Napahawak siya sa dibdib na kunwari nasaktan. Ouch naman, parang grabe ka naman kung magsalita riyan. Pinanood niya ako habang kumakain. At habang tumatagal, mas lalo akong napapansin na iba talaga siya kay Adamus. Hindi siya yung tipo ng lalaking kailangan magmukhang intimidating palagi. Madali siyang kausap. At kahit mayaman, hindi niya pinaparamdam na maliit ang kausap niya. By the way, bigla niyang sabi habang inilalapag ang tasa ng kape niya. May pupuntahan ka ba? Natigilan ako sa tanong niya. Doon ko lang ulit naalala ang realidad ng sitwasyon ko. Wala nga pala talaga akong mapuntahan. Hindi ako pwedeng bastang umuwi sa bahay namin dahil siguradong magkakagulo. Kapag nalaman ng mami ko na umalis ako sa kondo ni Adamus, at higit sa lahat, ayoko munang makarinig ng kahit ano tungkol sa asawa ko. Mabagal akong napailing. Wala, pero bahala na. Tinitigan niya lang ako ng ilang segundo bago muling nagsalita. Then stay here. Napatingin agad ako sa kanya. Ha? Dito ka na muna sa penthouse. Bahagya akong natawa dahil akala ko nagbibiro lang siya. Lucian, hindi tayo close. Mas close pa nga yata tayo kaysa sa inyo ng asawa mo. Base sa kwento mo yun ha. Napatahimik ako ron at nakakainis dahil totoo naman. Nakakahiya. Baka isipin mo pabigat ako rito. Pearl, huwag kang mag-isip ng ganyan. Hindi ko iniisip na ganyan ka. At isa pa habang magkausap tayo, pakiramdam ko, ngayon ka lang ulit natawa ng totoo. Yung masaya ka talaga kaya ka natawa? Napaiwas ako ng tingin. At saka paalis-alis din naman ako. Madalas nasa Singapore ako dahil sa negosyo. Hindi rin naman ako laging nandirito. Madalas ngang gabi lang ako nandito para matulog o magpahinga. Nakatitig lang ako sa kanya habang nakikinig.
Kung gusto mo, tumulong ka na lang sa mga gawain dito para hindi mo maramdamang nakikitira ka. Napakunot noo ko. May mga kasambahay ka naman yata rito eh. Meron pero minsan wala ako sa mood sa kanila. Ang arte mo. Mayaman ako eh. Feeling mo talaga nakaka-cute yung kayabangan mo, no? Biro lang. Pero yun na nga. Tumulong ka na lang sa kanila para kahit papano masasabi kong may ginagawa ka rito. Para hindi ka nahihiya, okay? Hindi ko alam kung bakit pero sobrang gaan niyang kasama. Parang habang kausap ko siya ay kahit papano, nababawasan yung bigat sa dibdib ko. Hindi mo na kailangang isipin pa yung asawa mo. Bigla niyang sabi habang seryoso ang mukha. Hindi naman ganun kadali yun. Pero base sa mga naikwento mo kagabi, mukhang hindi ka naman talaga mahal ng lalaking yun. Parang may biglang kumurot sa dibdib ko. Kahit anong pilit kong magpakatatag, masakit pa ring marinig yun mula sa ibang tao. Napayuko ako habang pilit kinokontrol ang emosyon ko. Pearl, alam ko naman. Mahina akong sabi habang nakatingin sa plato ko. Hindi naman ako tanga. Then stop hurting yourself waiting for him. Napabuntong hininga ko habang ramdam kong namumuo na naman ang luha sa mga mata ko. Kasi, umasa ako eh. Amin ko habang mapait na napapangiti. Ang akala ko habang tumatagal magiging maayos kami. Kahit hindi niya ako mahalin agad, baka maayos pa rin yung pagsasama namin. Pero wala talaga eh. Nagpakasal lang kami dahil may utang na loob ang daddy niya sa daddy ko. At doon na tuluyang tumulo ang luha ko. Nakakahiya nga dahil kaharap ko pa talaga ang lalaking yun. Halos kakikilala ko lang pero pagod na rin kasi akong kimkimin ng lahat. Kumuha siya ng t-shirt iniabot sa akin. At least alam mo naman palang katotohanan sa marriage nyo. Mas masakit kung maghihintay ka pa ng ilang taon. Kaya dapat lang naalisin mo na siya sa isip mo. Mag-focus ka na lang sa sarili mo. Hindi ako agad nakasagot. Umiiyak lang ako habang pinupunasan ng mga mata ko. O sige, dito na lang muna ako. Salamat sa pag-offer na dito na muna ako Sabi ko sabay ngiti ng pilit. Mabilis na lumipas ang 1 linggo. At nakakagulat dahil sa loob lang ng 7 araw ay parang nasanay na agad ako kay Lucian. Kapag nandito siya sa Pilipinas, madalas kaming sabay na kumain sa umaga. O kaya naman nagkwekwentuhan sa sala habang nagtatrabaho siya sa laptop niya. Minsan inaasar niya ako kapag nakasimangot ako. At minsan naman nang aaway sa kanya kapag masyado siyang mayabang magsalita. Pearl, ano? Galit ka na naman. Hindi. Talaga lang mukha kang mananakal eh. Tumahimik ka na nga lang dyan. Natawa na naman siya habang nakatingin sa documents niya. Okay, fine. Sorry na. Huwag ka na magtampo dyan. At huwag palaging nakabusangat ang pagmumukha mo. Papangit ka niyan. Ewan ko sa'yo. Ang dami mong alam. Natatawa kong sabi, sabay irap. At habang tumatagal, mas lalo kong nare-realize kung gaano ako kakomportable sa kanya. Pero kahit ganon, hindi pa rin nawawala sa isip ko si Adamos. Sa buong 1 linggong pagkawala ko, wala man lang siyang message. Walang tawag, walang kahit na anong paramdam. At doon ko tuluyang na-realize na baka tama nga si Lucian. Wala talaga akong halaga kay Adamos. Isang gabi, mag-isa lang akong nakaupo sa sala ng penthouse habang nakatingin sa city lights mula sa malaking glass windows. Nasa coffee table ang cellphone ko at ilang beses ko yung tinititigan buong gabi. Baka sakaling may message. Baka sakaling hinahanap niya ako. Pero wala. Hanggang ngayon, wala pa rin. Hindi ko na namalayang umiiyak na pala ako habang nakaupo sa sofa. Napakagatlabi ako habang pilit pinupunasan ng luha ko. Tanga ka talaga, Pearl. Umaasa ka pa rin sa hayop mong asawa? Mahina akong bulong sa sarili ko. At sa sobrang lalim ng iniisip ko, hindi ko namalayang may pumasok na pala sa penthouse. Ba't ka umiiyak? Bigla akong napalingon at agad nakita si Lucian na nakatayo malapit sa entrance. Kailan ka pa dumating? Mabilis kong tanong habang pilit pinupunasan ang mukha ko. Kanina pa. Napabuntong hininga siya bago dahan-dahang lumapit sa akin.
Hindi ka pa rin ba tumitigil sa kakaisip sa lalaking yun? Hindi ako agad nakasagot. At siguro, sapat na yung katahimikan ko para maintindihan niya ang sagot. Ilang segundo siyang nakatingin sa akin bago bigla niya akong hinila palapit sa kanya. At bago ko pa man mapigilan ang sarili ko, nakayakap na ako sa kanya. Lucian. Shh. Mahina niyang sabi habang hinahaplos ang likod ko. Tahan na, huwag ka nang umiyak. Tuluyang bumigay ang natitira kong pagpipigil. Mas lalo kong napaiyak habang mahigpit na nakayakap sa kanya. Pakiramdam ko sa mga oras na yon, may kakampi na ako. Lucian's point of view. Noong unang gabing nakita ko si Pearl sa bar, agad niyang nakuha ang atensyon ko. Hindi dahil maganda siya kahit totoo namang maganda talaga siya. Kung hindi dahil sa paraan ng pag-upo niya sa counter habang nakasimangot sa baso ng whiskey, na para bang gusto niyang manapak ng tao anumang oras. At aminado akong natawa ko noong una. Sobrang out of place niya kasi sa lugar na yun. Halatang hindi rin siya sanay sa ganoong klase ng bar. At lalo namang hindi siya sanay uminom. Pero pilit pa rin niyang inuubos ang alak niya na para bang umaasang mawawala lahat ng problema niya kapag nalasing siya. Kaya hindi ko mapigilang lapitan siya. At noong nagsimula na kaming mag-usap, doon ko na-realize na hindi lang pala siya basta maganda. Matalas siyang sumagot, mataray, at sobrang transparent ng emosyon niya. Kapag naiinis siya, kita agad sa mukha niya. Kapag nasasaktan siya, pilit man niyang itago, ramdam mo pa rin. At habang tumatagal ang gabi at unti-unti siyang nagkukwento tungkol sa asawa niya, doon ko lang napansin na may parte sa akin na naiinis para sa kanya. Hindi ko pa man nakikita si Adamos noon, pero gusto ko na agad suntukin ang lalaking yun. Dahil kitang-kita ko kung papaano unti-unting nadudurog si Pearl, habang pilit niyang kinekwento na parang okay lang ang lahat. Pero hindi okay. At alam niyang hindi talaga siya mahal. Kaya nung inalok ko siyang manatili sa penthouse ko, wala talaga yung halong awa lang. Ayoko lang siyang makita na mag-isang umiiyak habang naghihintay sa lalaking hindi naman siya kayang pahalagahan. At habang tumatagal siyang nakatira doon, may parte sa akin ang masaya. Dati wala naman sa akin kung ilang araw akong nasa Singapore o kung madaling araw na akong makakauwi sa penthouse. Sanay akong mag-isa at mas gusto ko pa nga yung tahimik. Pero simula nang dumating si Pearl, nagbago yun. Bigla akong nagkaroon ng dahilan para gustuhin umuwi agad. Pagkatapos ng meeting ko sa Singapore, ay agad akong bumalik ng Maynila kinabukasan. Pagpasok ko pa lang sa penthouse, ay agad kong naamoy yung niluluto niya sa kusina. At hindi ko maiwasang mapangiti. Ano yung niluluto mo? Tanong ko habang papalapit. Napalingon agad siya sa akin habang nakasimangot. Hindi ka ba marunong kumatok? Bahay ko to. O ano naman ngayon, dapat kumakatok ka pa rin. Mabuti na lang hindi ako madaling magulat. Natawa ko ng mahina bago sumandal sa counter. Namiss mo ba ako? Tingin mo. Masakit magsalita pero mukhang oo. Inirapan niya ako bago muling binalikan ang niluluto niya. Hindi kita na-miss at saka bakit ang aga mo yatang umuwi ngayon? Masama bang umuwi ng maaga? Hindi, nagtataka lang ako. Parang umuwi ka lang na maaga para mang asar eh. Epal ka talaga. Pinagmasdan ko lang siya habang kumikilos sa kusina. At sa totoo lang, napagtanto ko kung gaano na siya komportable sa penthouse ko. At komportable rin ako sa kanya. Mabilis ding lumipas ang 3 linggo ng pananatili niya. Habang tumatagal ay mas lalo kong napapansin na unti-unti na rin siyang bumabalik sa dating sigla niya. Hindi na siya katulad noong unang gabi na nakita ko siya sa bar na parang gusto nang sumuko sa buhay. At ayokong bumalik siya sa ganoong estado. Kaya nga isang umaga, habang sabay kaming nagkakape sa balcony, bigla ko siyang tinanong, "Gusto mo bang matuto sa business?" Napatingin siya agad sa akin. "Ha? Hindi ka naman pwedeng habang buhay umiiyak dahil sa asawa mo." "Hindi na ako umiiyak." "Talaga lang?" "Minsan." Natawa ko bago nilapag ang coffee cup ko. "Seryoso ako. Gusto kitang tulungang mag-business." "Ba't mo naman ako tuturuan?" "Eh kasi sayang ka." Napakunot noo siya. "Ano bang klaseng sagot yan?" "Matapang ka, matalino, at mabilis kang matuto. Hindi bagay sa'yo yung mukhang kawawa.
Mas mainam na may sarili kang pera. Kapag may pera ka, hindi ka magmumukhang dumi sa mata ng iba. Nakatingin lang siya sa akin. At saka kung gusto mong makabawi sa mga taong tumingin sa iyong mahina ka, then you build your own name. Ilang segundo siyang natahimik bago dahan-dahang tumango. O sige, turuan mo ko. Gusto kong gumanti kay Adamus. Napangiti ako. Doon nagsimula ang pagtuturo ko sa kanya tungkol sa negosyo. Tinuruan ko siya tungkol sa investments, stocks, properties, at kung papaano mag-handle ng pera ng tama. Noong una, reklamo siya ng reklamo dahil nalilito raw siya sa ilang terms. Pero habang tumatagal, mabilis na rin siyang natuto. Ang sakit ng ulo ko! Reklamo niya habang nakahiga sa sofa at hawak ang tablet. Tamad ka kasi. Excuse me, simula umaga pa akong pinapaaral sa mga business na yan. Businesswoman ka na kasi. Napairap siya. Ayoko na. Hindi pwede. Akala ko ba gusto mong gumanti? Ay, oo nga pala. O sige na nga, kainis ang sakit pala sa ulo ng mga yan. At kahit puro reklamo siya, halata namang nag-e-enjoy siya. Minsan din sinasama ko siya sa mga meetings o dinners ko sa labas para masanay siya sa mundo ng negosyo. At nakakatuwa dahil kahit mataray siya, marunong siyang makisama at sumagot sa mga tao. Isang gabi nga, dinala ko siya sa isang mamahaling restaurant sa Makati pagkatapos ng isang meeting. Bakit ba tayo nandito? Tanong niya habang nakatingin sa paligid. Kakain malamang. Tingin mo hindi obvious yun? Natawa ko habang inaabot ang menu sa kanya. Mag-order ka na lang, dami mo pang sinasabi. Napatingin siya sa presyo ng pagkain bago agad napataas ang kilay. Lucian, pagkain ba to o down payment ng kotse? Bakit ang mamahal naman ng mga to? Tapos yung mga pangalan kakaiba? Napatawa ko ng malakas habang siya nakasimangot na naman. Relax. Ako ang magbabayad. Siyempre ikaw naman talaga no. At bakit ba parang galit ka? Kasi nai-stress ako sa presyo. Kaloka naman yung mga to. Muli akong natawa habang pinagmamasdan siya. Sa totoo lang, mas gusto ko siyang nakikitang ganyan. Masigla, mataray, at hindi umiiyak dahil sa ibang lalaki. Madalas ko rin siyang bilhan ng kung ano-ano kahit hindi naman siya humihingi. Nung minsang napansin kong halos mamatay na yung cellphone niya sa bagal, agad ko siyang dinalhan ng bagong model ng mamahaling cellphone. Ano to? Tanong niya habang hawak ang box. Cellphone. Alam kong cellphone, bakit mo ko binilhan? Kasi nakakahiya yung gamit mo, bulok na. Ayaw mo namang bumili ng bago kaya ako na lang bumili para sa'yo. Ewan ko sa'yo. Hindi bagay sa future businesswoman yung sirang phone mo. Napailing siya habang pinipigilang ngumiti. Salamat, Lucian. Nakangiti niyang sabi. Nanlaki ang mata ko dahil sa ngiti niyang yon. Bumilis ang pintig ng puso ko. Pearl's point of view. Mabilis na lumipas ang isang taon. At kung may isang taong hindi makapaniwala sa laki na ipinagbago ng buhay ko, ako yun. Kapag naiisip ko yung dating ako na umiiyak mag-isa sa kondo, habang hinihintay ang lalaking walang pakialam kung nasasaktan ba ako o hindi, minsan hindi ko maiwasang mapailing sa sarili ko. Dahil ibang-iba na ako ngayon. Hindi na ako yung babaeng umiikot lang ang mundo sa asawa niyang hindi naman siya kayang ipaglaban. Sa loob ng isang taon, unti-unti akong hinubog ni Lucian sa mundong dati wala akong alam. Mula investments hanggang corporate structures. Tinuruan niya ako kung papaanong gumalaw sa business world nang hindi nagpapadalas emosyon. At sa totoo lang, hindi naging madali yon. Nung una halos mabaliw ako sa dami ng pinapabasa niyang reports at market analysis sa akin. Lucian, hindi na normal itong pinapagawa mo. Nakaupo ako noon sa office area ng penthouse habang nakakunot ang noo sa laptop ko. Nag-aaral ka pa lang, basahin mo yan lahat. Parang gusto mo na akong gawing CEO bukas eh. Malay mo, di ba? Magiging CEO ka talaga. Inirapan ko siya habang sumusubo ng chips. At bakit parang wala kang awa sa akin? Hindi bagay sa'yo yung mukhang kawawa at walang alam. Gusto mo bang maawa ko sa'yo? Hindi ko na ituturo yan. Napairap ulit ako noon pero sa totoo lang, doon nagsimulang magbago ang tingin ko sa sarili ko. Hindi ako tinrato ni Lucian na mahina. Hindi niya ako tinulungan para kaawaan. Tinulungan niya akong tumayong mag-isa.
Napagtanto ko kung gaano kalaki ang utang na loob ko sa kanya. Dahil kung hindi dahil kay Lucian, baka hanggang ngayon nakakulong pa rin ako sa kondo habang umiiyak dahil kay Adamus. Ngayon may sarili na akong pangalan sa business world. Isa na akong investor sa ilalim ng kumpanya ni Lucian. At ilang beses na rin akong nakasama sa meetings kasamang malalaking negosyante sa Singapore at Pilipinas. Nung una, halos hindi ako makapagsalita sa kaba. Pero habang tumatagal, ay natuto rin akong makipagsabayan. Relax your face. Bulong ni Lucian minsan habang nasa isang business dinner kami. Napatingin agad ako sa kanya. Ano? Masyado kang mukhang galit? Ikalma mo yung mukha mo. Kasi naman kanina pa nakatingin sa akin yung matandang nasa dulo. Investor yun. Mas mukha siyang kontrabida sa teleserye. Halos matawa si Lucian habang umiinom ng wine. At least natututo ka ng maging observant. At habang tumatagal ang mga araw na magkasama kami, mas lalo kong nakikilala ang side ni Lucian na hindi ipinapakita sa ibang tao. Sa harap ng iba, seryoso at halos nakakatakot siya. Yung tipong isang tingin lang niya sa boardroom, tatahimik agad lahat ng tao. Pero pag kaming dalawa lang, ang kulit niya. Mahilig mang-asar, mahilig magyabang, at minsan sobrang yabang na gusto ko na siyang batuhin ng unan. Lucian, ano? Bakit ang gwapo mo masyado ngayon? Gwapo na talaga ako dati pa. Talagang nagyabang ka pa ha? Mahangin ka rin talaga minsan ano? Porket gwapo ka ngayon, feel mo na talaga. Totoo naman Napailing na lang ako habang pinipigilang matawa. At hindi ko na malayang habang tumatagal, nahuhulog na pala ako sa kanya. Hindi ko lang masabi, siguro dahil natatakot pa rin ako. Natakot akong baka masira lang ulit ako kapag umasa na naman ako sa isang tao. Pero sa bawat pag-aalaga niya sa akin, sa bawat paniniwala niyang kaya kong tumayong mag-isa, unti-unti niyang binubuo yung parte ng sarili kong matagal nang nasira. At habang unti-unti akong lumalakas, unti-unti ko ring sinisimula ng tunay kong plano. Sa ilalim ng iba't ibang shell corporations na itinuro sa akin ni Lucian, dahan-dahan kong binili ang shares ng Del Fierro Holdings. At wala ni isang nakakahalata na ako ang nasa likod noon, maging si Adamus. Magaling, sabi ni Lucian isang gabi habang magkatabi kaming nakaupo sa office room ng penthouse at pinapanood ang latest acquisition report. Kinakabahan pa rin ako. Normal lang yan, pero wag kang kabahan. Paano kung malaman niya? Then let him. Napabuntong hininga ko habang nakatingin sa laptop screen. Hindi ko rin maintindihan ang sarili ko minsan. Hindi ko alam kung galit pa ba ako kay Adamus o gusto ko lang patunayan sa kanya na hindi niya ako kayang yurakan habang buhay. Basta, gusto ko lang malaman mo na I'm very proud of you, Pearl. Masaya akong makita kang ganito ka na. Matapang at may pangalan na sa mundo ng business. Pinagmasdan ko si Lucian at sa sandaling yun, mas lalo kong narealize kung gaano akong nagpapasalamat na nakilala ko siya. Dahil hindi lang niya ako iniligtas sa sakit, tinuruan niya rin akong maging mas matalino, mas matapang, at mas malakas kesa dati. At higit sa lahat, siya yung taong unti-unting nagturo sa akin kung paano ulit maniwala sa sarili ko at magmahal ulit. Lumipas pang mga araw at mas lalo akong naging abala sa mundo na dating sobrang layo sa akin. Sunod-sunod na ang meetings, business dinners at investments na kailangan kong tutukan. At habang tumatagal, mas lalo kong nare-realize na tama si Lucian noon nang sabihin niyang hindi bagay sa akin yung habang buhay lang nagmumukmok dahil lang sa isang lalaki. Dahil ngayon, kaya ko nang tumayong mag-isa. Isang gabi, magkasama kami ni Lucian sa loob ng sasakyan habang papunta sa isang high-profile business summit sa Makati. Punong-puno raw yon ng malalaking investors, politicians at CEOs mula sa iba't ibang kumpanya sa Asia. Nakatingin lang ako sa city lights sa labas habang inaayos ang itim kong dress. Kinakabahan ka? Tanong ni Lucian habang nakasandal sa upuan. Napatingin ako sa kanya. Konti lang naman. Hindi bagay sa'yo yung mukhang kinakabahan. Hindi lahat katulad mong mayabang at mataas ang confidence. Natawa siya ng mahina bago inayos ang cufflinks niya. At saka, sigurado ka bang kailangan kong sumama rito? Obviously. Lucian, Pearl, napairap ako. Kailangan ka nilang makita.
Hindi ka na pwedeng manatiling nakatago habang buhay. Bumuga ako ng hangin dahil alam ko namang tama siya. Pagdating namin sa hotel ay agad kaming sinalubong ng kung ano-anong cameras at reporters sa entrance. Sanay na si Lucian sa ganung klase ng ganap, kaya kalmado lang siyang naglalakad. Habang ako naman pilit inaayos ang sarili ko. Relax. Bulong niya habang bahagyang hinahawakan ng likod ko. Hindi ka nila kakainin. Hindi ko sure. Mahina siyang natawa. Pagpasok namin sa ballroom ay agad kong naramdaman ang bigat ng atmosphere sa paligid. Punong-puno ng mga kilalang tao ang venue at halos lahat mukhang sobrang importante. At ngayon ko lang na-realize na ayoko pala talaga sa ganitong lugar. Bulong ko kay Lucian. Too late. Pwede bang umuwi na lang tayo? No. Napailing na lang ako habang sumusunod sa kanya. At habang naglalakad kami papunta sa reserve table namin, doon ko siya nakita. Si Adamus. Parang agad na bumagal ang lahat sa paligid ko nang magtamang mga mata namin. Halatang napatigil siya habang nakatingin sa akin. At sa unang pagkakataon, nakita ko sa mukha niya ang totoong gulat. Siguro dahil hindi niya inaasahang makikita ulit ako. At lalong hindi niya siguro inaasahan na ganito ang makikita niya. Hindi na ako yung babaeng umiiyak sa kondo habang naghihintay sa kanya. Hindi na rin ako yung mukhang kawawa. Nakasuot ako ng fitted black dress habang kalmado lang na naglalakad sa tabi ni Lucian na parang matagal ng bahagi ng mundong ito. Wow! Mahina akong bulong kay Lucian. Mukhang nakakita siya ng multo. Mas bagay naman yung reaksyon niya ngayon. Masyado siyang nagulat nang makita ka. Hindi ko maiwasang mapangiti. At habang papalapit kami sa table, hindi pa rin inaalis ni Adamus ang tingin niya sa akin. Pearl. Ngayon ko lang ulit narinig mula sa kanya yung paraan ng pagtawag niya sa pangalan ko. Hello Adamus? Halatang marami siyang gustong sabihin. Pero bago pa siya makapagsalita, ay nagsalita na si Lucian. Good evening. Kalmado nitong sabi habang inaabot ang kamay kay Adamus. Doon lang napalingon si Adamus kay Lucian bago niya tinanggap ang pakikipagkamay nito. Lucian Valle. Pakilala ni Lucian. Kilalang kilala siya ni Adamus. Kita agad yun sa mukha niya. Adamus del Fiero. Malamig na sagot ni Adamus habang nakatingin pa rin sa akin paminsan-minsan. Gusto kong matawa kasi ngayon ko lang nakita si Adamus na mukhang nawala ng kontrol sa sitwasyon. How have you been? Tanong niya sa akin maya-maya. Okay naman. Talaga lang? Tingin mo ba hindi ako magiging okay nang wala ka? Bahagya siyang natahimik. Habang si Lucian naman umiinom lang ng wine sa tabi ko na parang naaaliw sa nangyayari. At matapos ng gabing yun, alam kong hindi na magiging tahimik ulit ang buhay ni Adamus. Makalipas ang ilang linggo, dumating ang isa sa pinakamahalagang board meetings ng Del Fiero Holdings. At sa araw din ngayon, tuluyan naming ginulat ang buong kumpanya. Nakaupo sa conference room habang isa-isang pumapasok ang board members. Halos lahat sila nagtataka kung bakit naroroon ako. Habang si Adamus naman seryosong nakaupo sa dulo ng mahabang mesa. Paminsan-minsang tumitingin sa akin. Hindi ko mabasa kung anong nasa isip niya. Galit ba siya? Naguguluhan? O kinakabahan? Let's begin, sabi ng isa sa board members. Nagsimula ang meeting na parang ordinaryong araw lang. Pero makalipas ang ilang minuto, tumayo ang legal advisor na kasama namin ni Lucian. At this point, kalmado nitong sabi habang inilalapag ang ilang documents sa mesa. We would like to formally announce the company's new major shareholder. Agad na tahimik ang buong conference room. At ang bagong shareholder? Bahagya akong napahawak sa ballpen ko habang kalmadong nakaupo. Ay si Miss Pearl Villanueva. Halos lahat ng tao sa silid ay napalingon sa akin. May ilang halatang nagulat. At si Adamus? Diretso lang akong tinitigan habang halatang hindi pa rin nagsisink in sa kanyang lahat. Imposible, sabi agad ng isa sa board members. How? Doon nagsalita ang legal advisor. Through multiple shell corporations and strategic acquisitions over the past year. Nakangiti akong nakaupo habang pinanonood silang mataranta. At habang tumatagal, mas lalo kong nararamdaman yung satisfaction na matagal kong hinintay. Hindi na ako yung lihim na asawa na pwedeng itago kapag convenient. At higit sa lahat, hindi na ako mahina.
Meaning Miss Pearl Villanueva has now enough shares to participate in major corporate decisions. Halos malaglag ang panga ni Adamus sa kanyang narinig, habang ako nakangiti lang. Pagkatapos ng board meeting na yon, parang biglang nagulo ang buong mundo ng Del Fierro Holdings. Halos lahat ng executives at major investors hindi makapaniwala na sa loob ng isang taon unti-unti na pala akong bumibili ng shares sa kumpanya gamit ang iba't ibang corporations na itinuro at inayos ni Lucian. At mas lalong hindi nila matanggap na wala ni isa sa kanila ang nakahalata. Nakangiti lang akong nakaupo sa office ni Lucian isang gabi habang pinanonood sa telebisyon ang sunod-sunod na business reports tungkol sa Del Fierro Holdings. "Your acquisition shocked the market," sabi ng isang business reporter sa television. At hanggang ngayon wala pa ring official statement si Adamus Del Fierro tungkol sa biglaang pagpasok ni Pearl Villanueva bilang major shareholder. Mukhang magulo na talaga sila, sabi ko habang nakatingin sa screen. Nakasandal naman si Lucian sa mesa habang nakangiti akong pinagmamasdan. Hindi pa nagsisimulang totoong gulo. Napatingin ako kay Lucian. At doon ko ulit naalala ang mga documents na matagal kong itinago. Mga papeles tungkol sa mga illegal na kontrata, ghost suppliers, at mga questionable transactions na konektado sa pamilyang Villarreal. Nung una, hindi ko pa lubos maintindihan ang halaga ng mga yon. Pero nang mapag-aralan namin ni Lucian ng records, doon namin napatunayang may malalaking anomalya sa 3 billion government project na pilit pinapasok nila Clarice at ng ama nito. Pag-uwi sa penthouse, agad naming pinag-usapan yon. "At sigurado ka rito?" Tanong ko noon habang hawak ang ilang files. "Kulang pa nga to para sa laki ng kalokohan nila," sagot ni Lucian habang seryoso ang muka. "Pero sapat na para masuspend ang project." Napabuntong hininga ko. Hindi ko naman ginusto yung ganitong gulo nung una. Pero habang naaalala ko kung paano nila ako itinago at ginawang parang walang halaga, unti-unti ring tumitigas ang loob ko. At sa pagkakataong yun, ako naman ang may kontrol. Sunod-sunod na linggo ang lumipas habang unti-unti naming inilalabas ang impormasyon laban sa pamilyang Villarreal. Dahan-dahan lang ang galaw namin ni Lucian para hindi agad mahalata kung sinong nasa likod. At gumana nga. Halos mabaliw ang media nang lumabas ang issue tungkol sa overpriced contracts at ghost companies na konektado sa investors ng Del Fierro Holdings. Kasunod noon ay ang biglaang suspension ng 3 billion government project. Del Fierro Holdings, under investigation. Villarreal family linked to anomalous contracts. Major investors begin pulling out. Halos araw-araw ko nang nakikita sa balita ang pagbagsak ng kumpanyang minsang mas pinili ni Adamus kesa sa sarili niyang asawa. At kasabay nun, unti-unti ring nawawala ang impluwensya ni Clarice. Minsan nga habang nasa office ako ni Lucian, bigla nilang tumunog ang cellphone ko. Unknown number. "Hello? Pearl." Agad kong nakilala ang boses ni Adamus at nakakagulat dahil ngayon ko lang ulit siya nakausap matapos ang napakahabang panahon. "Ano kailangan mo?" Diretsahan kong tanong. "You did all this?" Anya sa kabilang linya. Napatingin ako sa city skyline mula sa office window. "Bakit? Nakakagulat ba?" "Pearl, the company's falling apart." At noong ako yung unti-unting nasisira, may pake ka ba? Natahimik ulit siya. At mas lalo akong napangiti ng mapait. "Ganito palang pakiramdam, no?" Dagdag ko habang malamig ang boses. "Yung wala kang kontrol sa mga nangyayari. Hindi mo naiintindihan ng sitwasyon. Talaga lang, kasi parang buong isang taon, ako yung hindi mo maintindihan." "Pearl, too late, Adamus." Pagkatapos nun, agad kong pinatay ang tawag. Napabuntong hininga ko habang nakatitig sa cellphone ko. At kahit na anong pilit kong magmukhang matatag, may parte pa rin sa akin na nasasaktan. Dahil minsan, minahal ko rin naman talaga siya. Ngunit si Lucian nang nasa puso ko ngayon. At dumating ang araw na tuluyan ng sumabog ang pinakamalaking revelasyon. Sa harap ng media, sa harap ng buong board, at sa harap mismo ni Clarice. Punong-puno ng reporters sa conference hall ng araw na yon, habang sunod-sunod ang camera flashes sa paligid. Nasa harap ako ng mahabang table, habang katabi ko si Lucian na kalmado lang ang mukha. Habang sa kabilang side naman,
Naroroon sila Adamos at Clarice. Halatang galit na galit si Clarice habang nakatingin sa akin. You planned this? Galit nitong tanong bago pa man magsimula ang press conference. Bahagya akong napangiti. Hindi ka ba sanay na matalo? Who do you think you are? Bago pa ako makapagsalita, ay nagsalita na si Lucian. She's the smartest person in this room. Lalong sumama ang mukha ni Clarice habang ako naman ay halos matawa. At ilang minuto pa, tuluyan ko nang inilabas ang pinakatatago kong alas. Inilapag ko sa mesa ang marriage certificate namin ni Adamos. Agad nagsimulang magbulungan ng buong conference hall. This, kalmado kong sabi habang nakatingin diretsyo sa media. This is the proof that Adamos Del Fierro has been legally married to me for more than a year. Halos mabingi ako sa sunod-sunod na tanong at camera flashes sa paligid. Ano? Secret marriage? So Clarice Villarreal was never the real fiancé? Halatang namutla si Clarice habang si Adamos naman ay nakatingin lang sa akin. At sa unang pagkakataon, parang nakita ko rin sa mga mata niya ang pagsisisi. Pero wala na. Tapos na yung panahon na hinihintay ko pa siyang piliin ako. Ikaw! Nanginginig na sabi ni Clarice habang nakatingin sa akin. She ruined everything! No, sagot ko habang diretsyong nakatingin sa kanya. Kayong sumira sa mga sarili niyo. At pagkatapos nun, ginawa kong huling bagay na hindi inaasahan ng lahat. Effective immediately, diretsyahan kong sabi habang nakatingin kay Adamos. I am filing for annulment. Halos sabay-sabay na napabuntong hininga mga tao sa paligid. At kahit si Lucian ay bahagyang napatingin sa akin. Habang si Adamos naman, parang tuluyang nawala ng sasabihin. Makalipas ang ilang buwan matapos ang malaking eskandalong yumanig sa Del Fierro Holdings, tuluyan din naging tahimik ang lahat. Unti-unting nawala sa headlines ang issue tungkol sa secret marriage namin ni Adamos. Pati ang pagbagsak ng 3 million project na minsang halos sambahin ng business world. At kasabay nun, unti-unti ring gumaan ang buhay ko. Hindi naging madali ang annulment process. Pero dahil maayos na rin namang nakipag-cooperate si Adamos, hindi na rin yun masyadong tumagal pa. Hindi na rin siya lumaban o gumawa pa ng paraan para pigilan ako. Siguro dahil alam niyang matagal nang sira ang relasyon naming dalawa. At noong araw na yon ang tuluyan ng maaprobahan ng annulment, doon ko lang tunay na naramdaman ang gaan sa dibdib ko. Malaya na ako. Hindi lang bilang asawa niya sa papel, kung hindi bilang babaeng matagal nang nakakulong sa sakit na siya rin ang dahilan. Kasalukuyan akong nakaupo sa balcony ng penthouse ni Lucian habang hawak ang final documents ng annulment. Mahangin ang gabing yon at tanaw mula ron ang maliwanag na city skyline. Tapos na? Kinuha niya yon bago mabilis na sinilip. So, officially wala ka na palang sabit. Natawa ko ng mahina. Ganun talagang tingin mo ron? Oo, at magiging kabit mo ko kung nakipagrelasyon ako sa'yo agad. Kahit na ayos lang din naman sa akin ang maging kabit. Napailing na lang ako habang natatawa. At habang pinanonood ko siyang umupo sa tabi ko, hindi ko maiwasang mapangiti. Kasi matapos ang lahat ng nangyari sa buhay ko, siya pa rin yung taong nanatili. Siya yung kasama ko noong wala akong mapuntahan. Siya yung naniwala sa akin kahit ako mismo, hindi ko magawang paniwalaan ang sarili ko noon. At higit sa lahat, hindi niya ipinaramdam sa akin na pabigat ako kailanman. Anong iniisip mo? Tanong niya habang nakatingin sa akin. Wala. Sinungaling. Napairap ako. Tinuturuan mo talaga akong magsinungaling eh. Hindi ka naman marunong. Bahagya akong natawa bago sumandal sa balikat niya. Wala naman akong ibang iniisip kung hindi ikaw. Sobra lang ako nagpapasalamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Talaga lang ah, kung totoo yan. Hindi kagaya noon na araw-araw akong nag-overthink kung mahal ba ako o hindi. Kay Lucian kasi, hindi ko na kailangang hulaan dahil ramdam na ramdam ko. Makalipas pang ilang linggo ay nabalitaan na lang namin na tuluyan ng umalis ng bansa si Adamos. May nagsasabing sa Europe daw ito nagpunta, habang may iba namang nagsasabing sa US na raw permanenteng maninirahan. Hindi ko alam kung alin ang totoo, pero wala na rin akong pakialam. Habang si Clarice naman,
Tuluyan ang nawala sa media matapos masira ang reputasyon ng pamilya nila. Mula sa pagiging sosyalitang laman ng business pages araw-araw, bigla na lang siyang parang naglaho. Minsan nga habang nanonood kami ni Lucian ng balita, bigla niyang tinanong ako, "Nangihinayang ka ba?" Napalingon agad ako sa kanya. "Saan?" "Kay Adamus." "Hindi." "Talaga lang ha?" Tumango ako habang nakatingin sa kanya. Kasi kung hindi nangyari ang lahat ng yon, hindi naman kita makikilala. Napatitig siya sa akin at pagkatapos nun, bahagya siyang ngumiti bago marahang hinawakan ng kamay ko. "Good answer." Kinilig ako doon. "Sus, kilig mo mukha mo." "Kinikilig nga ako eh, ayaw mo bang paniwalaan yun?" "Okay, sabi mo eh." "Hindi ka nalugi sa akin oh, sa'yo lang kinikilig ang isang gwapong katulad ko." Halos matawa ko ng malakas. "Ang yabang mo talaga. Pero mahal mo na ako, di ba?" Natigilan ako ron bago napailing habang natatawa. "At confident ka pa talagang sabihin yan?" "Obviously." Hindi ko na napigilang mapangiti habang nakatingin sa kanya. Dahil tama naman siya. Mahal ko na talaga siya. At wala na akong balak itago pa yon. "Oo na. At ikaw naman, mahal na mahal mo ko." "Siyempre naman. Sobrang mahal na mahal kita. Masasapak ko si Adamus kapag inagaw ka niya sa akin." Tumatawa niyang sabi. Makalipas pang ilang buwan, isang gabi ay niyaya niya akong mag-dinner sa rooftop restaurant ng isa sa mga hotels niya sa Singapore. Akala ko nung una simpleng dinner lang. Kagaya ng madalas naming gawin, pero pagdating namin doon, agad kong napansin na sobrang tahimik ng buong lugar. At kami lang ang tao roon. "Lucian?" Sabi ko habang nakatingin sa paligid. "Bakit parang suspicious to? Pwede bang minsan huwag kang kakaiba mag-isip?" Napairap ako habang umuupo. Pero ilang minuto lang ang lumipas, halos mawalan ako ng sasabihin nang bigla siyang tumayo mula sa upuan niya. At pagkatapos nun, lumuhod siya sa harap ko. "Lucian!" Gulat kong sambit. Nakangiti siyang nakatingin sa akin habang hawak ang maliit na velvet box. "Nung unang gabi na nakita kita sa bar, ang akala ko isa ka lang magandang babaeng galit sa mundo." Natawa ko ng mahina habang unti-unting namumuo ang luha sa mga mata ko. Pero habang tumatagal, ikaw na pala yung babaeng ayokong mawala. Tuluyan na akong napakagatlabe habang nakatitig sa kanya. "So," sabi niya bago bahagyang ngumiti, "pakakasalan mo ba ako?" Hindi na ako nakapag-isip pa. Agad akong tumango habang natatawang umiiyak. "Yes na yes." Ngumiti siya bago dahan-dahang isinuot ang singsing sa daliri ko. At sa pagkakataong yon, wala na akong nararamdamang sakit. Wala nang takot. Dahil sa wakas, nasa tamang tao na ako. Maingat niya akong hinalikan sa labi pagkatapos niyang isuot ang singsing sa daliri ko. "Mahal na mahal kita, Pearl." "Mahal na mahal din kita, Lucian." At muli, puno ng pagmamahal niya akong hinalikan sa labi. Halik na kailanman hindi mapapantayan ng kahit na anong yaman. Makalipas ang ilang taon, ikinasal kami ni Lucian sa isang pribadong resort sa Singapore, kasama ang mga taong mahal namin. Walang lihim, walang pagtatago, at lalong walang pagpapanggap. Dahil sa wakas, naranasan kong mahalin ng tama. Wakas.